Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today, I'm going to show to all of you my drawing process. Okay, so yung pinakauna ko laging ginagawa is sketching. Dito sa sketching, hindi naman kailangan na sobrang kopyang-kopya mo yung reference mo. Kasi dito, binibuild up muna natin yung drawing natin. Yes, binibuild up. Okay. So, dito, sa pinakaunang step is gumagamit tayo ng mga guidelines. Yung mga guidelines is yung mga simpleng shape, ganun like circle, triangle, square, rectangle, yung mga ganong shape. Tapos iba-iba pang shape. Depende sa trick mo kung anong gusto mong shape na gamitin mo. Dito sa ginagawa ko is more on building, so more on rectangle siya. Tapos yung parang stigma naman is dragon yon. Also, kapag nag-sketch kayo, huwag nyo masyadong diinan kasi buburahin pa naman natin yan. Mamaya nyo na lang diinan kapag nag-shading na tayo kasi yun yung pinaka-exciting part. Doon mo na talaga makikita yung drawing mo. At saka pag nagdo-drawing kayo, dapat dinadandahanan lang natin. Kasi di ba kadalasan pag nakikita natin na yung drawing natin is hindi siya ganun kamukha. Binibilisan na lang natin siya kasi tinatamad na tayo. So dapat dandahanin lang natin siya. Trust the process, ganun, di ba? Ito palang reference ko is sa Harry Potter. Dito yun sa Diagon Alley. Nakalimutan ko lang yung mismong series nung nakawala yung dragon. Pero alam ko kasama ni Harry si Ron nung nakawala yung dragon. Tapos, ito yung sinakyan nila para makalabas dun sa loob ng bank ng mga goblin. Sa part naman na to, after natin maglagay ng mga shape, yung mga guidelines na ginamit natin kanina, is isi-shape na natin or i-build na natin yung drawing natin. Like for example, is yung dragon. Diba kanina mukha lang siyang stickman. So, ngayon nilalagay na natin yung mga detail na nandun sa reference natin. Tapos kung ano yung ginawa natin dun sa dragon, ganun din yung gagawin natin sa building natin. At kapag kontento na kayo sa ini-sketch nyo, ngayon naman is buburahin na natin siya. Sa pagbubura, hindi rin kailangan sobrang diin. Kasi baka hindi na natin makita yung ini-sketch natin kanina. Dapat yung sakto lang. Tapos, i-drawing lang natin ulit. Susundan lang natin yung mga line na ginawa natin kanina. At ngayon, nandito na tayo sa aking favorite part, ang shading. Pagdating sa shading, maraming paraan kung paano ka mag-shade. Pero eto, yung papakita ko sa inyo, yung gagamitin natin ngayon is yung dry brush technique. Sa dry brush technique, kailangan natin ng brush, kahit anong brush yan. Yung ginagamit ko is yung makeup brush, tapos yung pinakamanipis, at saka graphite powder. Next time, tuturuan ko din kayo kung paano mag-shade. Meron kasing iba't iba klase ng pag-shade. Dito, kumuha na lang ako ng mismong powder, tapos nilagay ko na rin siya mismo dun sa drawing ko. Dito yung may mga dark area. Tapos, ayan, bali, lalagay mo lang yung brush dun sa powder, tapos pagkatapos, ilalagay mo lang din siya sa paper. Ikakalat mo lang siya. And kung gusto mo naman na mas dark siya, dagdagan mo lang siya. Kung ayaw mo naman na hindi siya ganun ka-dark, pagpagin mo siya, tapos huwag sobrang dami yung ilagay mo. Ulit-ulitin mo lang yon hanggang sa matapos ka. Diba ganun lang siya kadali?
At ngayon nandito na tayo sa pinaka-last part ng aking drawing process, ang detailing. So, sa pag-detail, in short, i-detail mo na lang siya. Ilalagay mo yung mga gusto mong ilagay. Ikaw na bahala kasi meron tayo kanya-kanyang style. So, ikaw na, sundan mo kung saan ka masaya. Pagdating din sa detailing, nandito na rin yung iba't ibang texture like yung hatching, cross-hatching, yung mga stippling, yung mga ganong technique. Diba ang daming mga ganon-ganon? So, ikaw na bahala kung ano yung susundan mo. And pagdating naman sa pagbe-blend, maganda rin na gamitin yung paintbrush or yung mga makeup brush. Ganun din yung ginamit ko dito. Makeup brush lang yung ginamit ko sa pagbe-blend. And ayun lang, kung ano yung ginawa ko dito sa dragon, ganun lang din yung gagawin natin sa building. Lalagyan lang natin siya ng mga details and kung ano po yung mga gusto mong ilagay.